totoong may hustisya. Maraming salamat sa Diyos, ito ang sabi ni I.I. de las Alas matapos aprubahan ang kanyang kahilingang bawiin ang petisyon para maging permanent US resident ang estranged husband niyang si Gerald Sibayan. Napaiyak daw ang comedy queen nang matanggap at mabasa nito noong Biyernes, Marso 28, 2025, ang sulat mula sa US Citizenship and Immigration Services, USCIS, na nag-aapruba ng request niyang bawiin ang petisyong mabigyan ng green card si Gerald. Diyan ko naranasan ang totoong kasabihan ng bleeding heart, pero hindi talaga natutulog ang Diyos. Bawat patak ng luha at dasal ko, pinakinggan niya. Pahayag ni I.I. sa eksklusibong panayam ng Cabinet Files ngayong linggo, Marso 30. Ano ang aral na natutunan niya mula sa mapait na karanasang ito? Ang lalo kong mahalin ang sarili ko, sagot ni I.I. Sa guesting ni I.I. sa Fast Talk with Boy Abunda noong Nobyembre 11, 2024, mismong araw ng kanyang ika-60 kaarawan, sinabi nitong hindi niya babawiin ang petisyon para maging permanenteng residente sa Amerika si Gerald. Pero nagbago ang desisyon niya. Paliwanag ni I.I. sa Cabinet Files. Ang priority ko ay maging matapat sa lahat ng mga kilos o dealings ko, lalo na sa US immigration, kaya hindi ako pwedeng magsinungaling tungkol sa kalagayan o mga nangyayari sa marriage ko. Nag-file ako ng divorce, so karapatan nilang malaman na hindi ko na gustong makinabang si Gerald sa petisyon ko. Kapag hindi ko na siya asawa, hindi na siya entitled sa mga benepisyo ng isang spouse. Hiniling din ni I.I. sa USCIS na bawiin ang travel at work permit ni Gerald, third party. Bukod dito, nasaktan din daw si I.I. nang makumpirma nitong may third party na sangkot kaya basta na lamang siyang iniwan ni Gerald. Saad niya, hindi ko siya pinalaya, siya ang umalis. At hindi ko na siya pinigilan dahil nag-cheat na siya noon. Alam ko na paulit-ulit lamang niyang gagawin yon. Saka marami ang nagkwento at nagpatotoo sa akin na nakakita sa kanila na magkasama sila, kahit noong hindi pa niya ako iniiwan. Hiniwalayan ni Gerald si I.I. sa pamamagitan lamang ng Viber message noong Oktubre 14, 2024. Hindi na masaya at gustong magkaroon ng anak ang mga ibinigay umanong dahilan ni Gerald kay I.I. kaya nakipaghiwalay ito. Ayon kay I.I., nang bumalik siya sa Amerika mula sa Pilipinas ay hindi na sila nagkausap ni Gerald. Umalis na raw si Gerald sa bahay na tinitirhan nila at wala nang iniwang mga personal na gamit nito. Natuklasan din daw ni I.I. na habang naninirahan sila sa Amerika, unti-unting ipinadala ni Gerald sa bahay ng mga magulang nito sa Pilipinas ang mga personal na gamit na naiwan sa tahanan nilang mag-asawa sa Quezon City. Ang sakit-sakit nung nalaman ko noong Oktubre 2024 na ipinadala na niya yung mga gamit niya sa bahay nila habang nagsasama pa kami sa Amerika. Tapos nalaman ko pa mula sa mga kasambahay namin na noong nabubuhay pa ang nanay ko, paulit-ulit na sinabi niya, "Alam mo kapag nawala na ako, yang sir mo iiwanan niya ang maam mo." Parang katulad daw sa kasabihan na langaw na nakatungtong sa kalabaw. Iba raw si Gerald kung umasta kapag wala ako sa bahay. Nangyari nga ang sinabi ng nanay ko. Tama ang sinabi niya, namatay siya noong 2022 at iniwan ako ni Gerald noong 2024. Muling napaluhang lahad ni I.I. Wala pang pahayag si Gerald kaugnay ng pagbawi ni I.I. sa petisyon para maging green card holder siya at sa mga pahayag nito tungkol sa kanya. Kung nagustuhan nyo ang aking video, magkita-kita tayo sa susunod. Please subscribe naman dyan. Maraming salamat sa pakikinig.